Bukod sa Tampakan, South Cotabato, may mahigit 20 lugar pa sa bansa ang tinututukan ng Department of Health dahil sa dami ng kaso ng chikungunya. Sa Iloilo City, may ilang residente na ring nakitaan ng sintomas ng naturang sakit. Makibalita tayo kay Jennifer Muñesa ng GMA Iloilo. Nakitaan ng sintomas ng chikungunya ang 5 residente ng barangay MVH Baharo, Iloilo City. Kasama riyan ang mag-asawang Jimmy at Jean Tabasa. Nag-arasis ko na yun, no? Tapos, daw, hindi ko kabangon, hindi mo ko tindog kay sakit yung mga joint ko na balao. Mga tapakan ko na abla kasakit. Madalas nga raw nag-a-absent sa paaralan ang mga anak nila dahil masama ang pakiramdam nilang mag-asawa. Bataan ganing ga-absent kay waiti madulong sila sa eskwelahan bala. Tiam nga bisan malain matsyag ko ginapilit ko lang nga makaano sa eskwelahan, makapagkagos mga bata. Isa rin sa mga may sintomas ng chikungunya ang 46 na taong gulang na si Jane Swarnaba. Una siyang nagkasakit noong nakaraang linggo. Pasumpong-sumbong daw ang pananakit ng kanyang tuhod at paglitaw ng rashes sa katawan. Nakaramdam din daw ng kaparehang sintomas ang kanyang anak. Ayon sa Iloilo City Health Office, maraming lugar sa barangay MVH ang pinamumugaran ng lamok. Madamo kasi sa paligid at maraming naiimbak na tubig sa mga bakanteng lote. Kaya para maiwasan ang posibilidad ng pagkalat ng chikungunya maging ng dengue, naglagay ang City Health Office ng larvicide sa mga loteng may stagnant water para mapatay ang mga kiti-kiti. Daw pila lang ka meters, 2 meters, 3 meters away, may kaso. So ang posibilidad nga ang lamok dili lang ginagalin and basi nagadamo pagid. Ayon sa Department of Health, halos kaparehas ng dengue ang mga sintomas ng chikungunya. Ilan dito ang biglang pagkakaroon ng lagnat, pananakit ng mga kasukasuan, pananakit ng ulo, pagkahilo at pagsusuka. Jennifer Muñesa, Nagbabalita, Pilipinas.